Mapagpalang araw po. Nandito kami sa tahanan ni Kuya Kador. Ito po siya. Isa po siyang senior citizen. At ibig sabihin, may bigay sa salita ng Diyos. Walang oras, walang panahon na kapag dinalaw ko po siya, at ang salita ng Diyos ay tinatanggap niya po sa kanyang tahanan, sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Ito po yung maganda. Kasi tayong mga tao, very busy tayo sa iba't ibang parahan. Di po ba? Busy tayo talaga araw-araw. Pag mulat natin ng mata, sa umaga, iniisip na, ano bang gagawin ko sa maghapon na ito? Ganun tayo eh. O pag mulat ng mata mo sa umaga, ano kaya kakainin namin maghapon ng pamilya ko? Lagi nandun yung mga pangangailangan natin sa physical. Ang tanong, paano naman po yung pangangailangan ng spiritual? Lagi nyo tatandaan, sa Biblia po, kung babasahin na natin, magsisimula na po tayo sa home Bible study, pero manalangin muna tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po yung parte ng katawan ng tao. Baka sa inyo, ang iniisip nyo parte lang ng tao, yung physical, itong nakikita nyo sa aming dalaw ni Kuya Kador, physical, panglabas. Kung Biblia po ang babasahin natin, meron kayong madidiscover dito. Ang sabi po dito ni Juan, sa ikatlong Juan, 1:1, mula sa matandang pinuno ng iglesia para kay Gayo na lubos kong minamahal. 2, mahal kong kaibigan, idinadalain kong ito sana'y nasa mabuting kalagayan, malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Pero para tayong buhay espiritual. Kung yung physical, nag-aalala kayo, kagaya na sinabi ko sa introduction, pag namulat ang mata nyo, anong iniisip nyo? Pagkain ng inyong pamilya maghapon, umaga, tanghali, hapunan. O rider naman, kung naghanap buhay kayo, yung pagmulat mo ng mata, ang isip mo ay nasa hanap buhay mo na. Hindi ka pa umalis, yung utak mo nagtatrabaho na para sa hanap buhay mo. Hindi po ba ganon? Purihin ng Panginoon. Kaya sinabi ni Juan, yung katawan natin, dalawa. Yung isa hindi natin nakikita. Pero yung hindi natin nakikita ngayon, yun ang nakikita ng Diyos. Yun ang nakikita niya. Kasi doon siya nakikipag-ugnayan sa Espiritu na yun. Tignan natin yung sulat ni Pablo. Dito sa, ang sabi niya, ay, tignan niyo po ang sabi niya, sa 8:6, ang pagsunod sa hilig ng laman nag-aatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So may laman at Espiritu po talaga tayo. At yung Espiritu na yon, yan po ang tinitignan ng Diyos, hindi po yung physical natin. Kasi kung physical ang titignan ng Diyos, lahat naman tayo may maganda, mayroong hindi maganda. May mga depresya, mayroong hindi walang depresya. Hindi ganon. Kagaya po ng isang foreigner na si Amerikano, si Bujovic. Sipin nyo, walang kamay yun. Wala ring paha yun. Nangangaral yun. Isipin nyo po yan. Kung nakita ninyo yan, walang paa, walang kamay, pero nangangaral ng Biblia. Di ba? Kaya napakahalaga po yung pang-spiritual. Ano po, lagi niyo po tatandaan, tayo po ay mga taong binigyan ng Diyos ng dalawang buhay. Yung Espiritu po, ito po yung, halimbawa, nung nandito kayo sa lupa, nagpasasa kayo sa laman. Kaya sabi niya rito, yung laman. Ulitin natin ha. Anong sabi niya? At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos.
Ito po yung worldly things, yung pansallibutan. Ah, hindi kinalulugdan ng Diyos yan. So, ibig sabihin, ang kalulugdan ng Diyos, yung nabubuhay sa spiritual. Oh. Anong sabi ni Jesus nung nangangaral po siya? Nung tuksoin siya ni Satanas. Ito babasahin natin yung panunokso ng Diablo sa kanya. Dito sa Mateo 4, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilango pagtuksoin ng Diablo. 2, siya nagayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya nagutom. 3, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Isipin niyo po, nag-fasting si Jesus ng 40 dias. 40 araw, 40 gabi. Siyempre, nasa kalagayan siyang tao, natural, makakadama siya ng gutom. Kaya sabi ng manunokso, ito ang mga bato, gawin mo tinapay ito, sabi niya kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, tayo po palang mga tao, hindi lang tayo dapat mabuhay sa pagkain na araw-araw. Umaga, tanghali, gabi. Di po ba? Pero ngayon, di na po ganyan eh. May almusal ka na, may merienda ka pa sa alas 10, may tanghali ka alas 12, may merienda ka alas 3, meron ka hapunan sa alas 7. Then, meron ka pang pagkain pag alas 10. Then, bago ka matulog, kung talagang tamad ka matulog, ating gabi, magmimerienda ka pa. Di po ba? Kaya nagiging obis ang tao at maging na masasakitin ng tao. Gawa ng masyado na pong tambak ang pagpasok ng pagkain sa kanyang katawan. Anong sabi ni Jesus kay Satanas? Hindi lang po tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Bakit tayo mabuhay sa salita ng Diyos? Kasi nga po meron tayong buhay pangluhob. Yung ating espiritu. Yung espiritual. Basahin natin sa 8:6 ng Roma. Ang pagsunod sa ilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa espiritu nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Dito po yung pinakamahalaga. Sa dalawang binanggit ni Jesus, laman at espiritu, dapat ang piliin natin ni espiritu. Hindi ko po sinasabing masama ang kumain. Kailangan natin yan. Especially, kung naghahanap buhay po tayo sa ibabaw ng lupa. Halimbawa, construction ng trabaho mo, mabigat yan. Kailangan heavy loaded ka sa pagkain yan. Hindi lang heavy loaded ka, meron pa supplement dapat o vitamina. Kasi nga construction eh. Mabigat po ang construction. Especially yung mga naghahalo, ay masakit ang balakang mo dyan. Masakit ang balakang mo kasi nakayuko ka habang naghahalo ka. Mabigat ang naghahalo po sa construction. Naging karanasan ko yan minsan. Talagang kinabukasan, hindi ako makatayo sa sakit ng katawan. Was lang naman po nangyari yun. Pero yun nga ang epekto. Kumita ka ng konti, kinabukasan, ang sakit ng buong katawan mo. Ano po? Kaya tayo po dito sa ibabaw ng lupa, dapat mabuhay po tayo sa spiritual. Yun po yung mahalaga. Nung nagtanong po ang mga halagad kay Jesus, ang sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, turuan mo po kaming manalangin. Gaya ni Juan na tinuturuan ng kanyang mga halagad. Anong sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Basahin natin, Dito sa San Mateo 6:9. Anong sabi ni Jesus? Basahin natin, Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Anong sabi niya? Ama namin nasa langit ka, masunod nawa ang iyong kalooban. Kaya tayo pong mga tao, dapat tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating Panginoong Yesus po, tingnan natin yung kanyang pananalita.
Ano po, meron siya sinabi rito kasi, sabi niya, kung inyong mapapasin, nung malapit na siyang mamatay, ipako sa krus. Dito babasahin ko. Ito po yung tagpo na ito sa 26 ng Mateo. Simulan natin sa 36. Isinama ni Jesus sa kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo, manalangin ako sa dako roon. 37. Ngunit isinama niya sina Pedro at dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. 38. Kaya sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Kita niyo po anong sabi ni Jesus? Hindi ang kalooban ko ang dapat masunod. May kalooban po si Jesus, pero anong sabi niya? Ama, yung kalooban mo ang dapat masunod. Kaya tayo pong nabubuhay ng mga tao ngayon, dapat po mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Ano yon? Yung salita ng Diyos, ipabuhay po natin araw-araw. O halimbawa, kakain ka sa umaga, ipagpasalamat mo, binigyan ka ng pagkain ng Diyos. Hindi dahil nakabili ka ng pagkain mo, kaya ka nagpapasalamat, hindi. Kung hindi ka bibigyan ng pambili ng Diyos, kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng trabaho, paano ka makakabili ng iyong pangangailangan sa buhay? Hindi po. Kaya dapat pinasasalamatan natin ng Diyos. Lahat ng ibinibigay niya dumarating sa ating grasya. Bawa, negosyante ka. Nag-excel ka sa iyong pagninegosyo. Dapat yan ipinagpapasalamat mo sa Diyos. Eh bakit? Siya po ang nagbibigay ng success eh. Sa buhay natin ito, hindi man tayo umiling sa Diyos na, Diyos ko, sana po papagunlarin mo yung anak buhay ko. Kahit hindi mo sabihin yun, kapag nagtatagumpay ka, dapat malaalam mo ang Diyos. Okay? Dito po sa unang Korinto 15:57. Magpasalamat tayo sa Diyos. O kita nyo po ano sabi ni Pablo? Magpasalamat tayo sa Diyos. Kayo po kaya, nagpasalamat na kayo sa Diyos? Tanong ko, kayong mga nanonood ng video, nakikinig sa video ito, nakapagpasalamat na po ba kayo sa Diyos? Napakaganda sabi ni Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Yun ang ibig ko sabihin. Meron kang negosyo, hindi mo naman iniiling sa Diyos na magtagumpay ka, pero pinagtagumpay ka ng Diyos sa iyong negosyo. Dapat pasalamatan kasi siyang nagbibigay ng pagpapala sa iyo, kaibigan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kanino ka daw magpasalamat sa Diyos? Sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Jesucristo. Sa buhay po natin ito, wala po tayong magagawa sa buhay natin, kaibigan. Kahit anong talino mo, kahit ikaw pa si Bill Gates, ikaw pa yung talagang matalino sa Pilipinas. Yung mga sikat na negosyante, kagaya nila Lucio Tan, ng NRC, ng mga Ayala. Dapat po, kaya mahirap ka, kaya mayaman ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. O lalo na, halimbawa, natulog ka kagabi at gumising ka ngayong umaga, ginising ka ng Diyos. Dapat pasalamatan mo muna ang Diyos bago ang lahat. Ano man ang gagawin mo, ipagpasalamat mo muna na binigyan ka ng maayos na tulog ng Diyos. O halimbawa naman, may pinuntahan kayo, may kinausap ka sa negosyo mo, transaksyon, at naging matagumpay ka, nakahuwi ka rin ng maayos sa intahanan. Pasalamatan mo ang Diyos. Bakit? Nilayo kayo sa kapahamakan, aksidente. Ligtas kayo, nakahuwi sa inyong tahanan, sa piling ng inyong pamilya.
Kaya tayo pong mga tao, ang sabi nga ni Jesus, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Dapat yun ang una natin gagawin, yung salita ng Diyos, ang ipapabuhay natin, kaibigan. Kagaya ng pagpapasalamat. Eh, sabi ni Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos. O meron pa siyang binanggit. Sa unang Thessalonica chapter 5. Anong sabi niya? Magalak kayong lagi, 17, palagi kayong manalangin, 18. At magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Yan palang mapagpasalamat tayo sa Diyos, yan pala yung parte ng kalooban ng Diyos na tayo mapagpasalamat sa Kanya. So bilang mga tao po, mahirap man, mayaman man, ano man ang estado mo sa buhay, maputi ka man o maitim ang kutis mo, ang gusto ng Diyos, mapagpasalamat tayo sa Kanya. Kung minsan po, ito po ang nakakalimutan ng tao, ang magpasalamat sa Diyos. Bakit po? Pag dumarating ka sa kahirapan ng buhay, nagdarahop ka sa kabuhayan mo, hindi mo na mapasalamatan ng Diyos. Di po ba ganon? Pero kung minsan naman maginawa ka na, nakakalimutan mo rin pasalamatan ng Diyos dahil sa tinatamasa mong tagumpay. Dapat hindi. Matagumpay ka at hindi ka matagumpay. Mapagpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Isipin niyo po yung hininga natin araw-araw na walang bayad. Walang bayad ang hininga natin, bigay ng Diyos yan. Masama kang tao, mabuti kang tao, nag-enjoy ka sa hangin na bigay ng Diyos. Pero pag may sakit ka at na-hospital ka at sinalpakan ka nila ng oxygen dito sa mukha, babayaran mo yun para ka lang makahinga, para ka lang mabuhay. May mga tao na pong ganyan na hindi na sila nakahiwalay sa oxygen. Kung minsan sa bahay na lang, bibili sila ng oxygen, yung tangke. Hindi na sila makalabas ng bahay. Nasa bahay na lang kasi sila. Bakit? Kasama na po yung kanilang hininga. Napakahirap ang ganyan. Meron po ako natatya po ganyan. Talagang meron siyang oxygen sa tahanan. Isipin mo, hindi ka na makapasyal. Bakit? Maubusan ka ng oxygen At dadalhin mo pa yung oxygen mo. Halimbawa, mamamas ka na. Napakabigat noon. Bakal yun. Unless na mayaman ka, meron kang katulong na tagadala mong oxygen. Anytime na kapusin ka ng hininga, sasalpakan ka niya. Paano kung hindi ka mayaman? Paano? Kaya dapat po tayo bilang tao, anong sabi ng Panginoon? Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Kasi nga po, dalawa po ang bahagi ng ating katawan. Kagaya na sinabi ni Juan, meron tayong physical, meron tayong spiritual. Tingnan natin yung kay Pablo. Ano po sabi niya, Apostol Pablo? Sabi niya, unang Timoteo 4:6. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikay magiging mabuting lingkod ni Kristo, Jesus. At habang itinuturo mo ito, tinudulutan mo rin ang iyong sariling pagkain espiritual mula sa mga salitang pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Yung aral, yung totoong aral, yung aral mismo ng Diyos. Yun po ang buhay spiritual mo. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, maliwanag po, pinatutunayan lamang ng Biblia, meron po tayong physical, meron tayong spiritual. So anong dapat natin gawin habang nabubuhay tayo? Mabuhay po tayo sa spiritual. Napakabuti ng Diyos. God is good all the time. Yan ay pinapahalam niya sa lahat ng tao. Hindi po naglilihim ang Diyos. Lahat ipinapahayag ng Diyos na dapat po tayong mabuhay sa pangkaluluwang buhay. Kasi po pag namatay tayo, itong katawan physical na nakikita nyo sa akin at kay Kuya Ador,
Ililibing ka lang, babalik ka rin sa lupa. Gaya na sinabi ng Diyos kay Adan. Diyan ka nagmula sa lupa, diyan ka rin babalik pagkamatay mo. Pero paano yung kaluluwa mo naman, kaibigan? Yun po yung babalik sa Diyos. Yun po ang tatanggap ng hatol sa Diyos. Kung siya nararapat dalhin sa paraiso ba ng Diyos o sa dako ng pagdurusa ng tao. Kaya dapat po, doon po tayo sa paraiso. Ano yon? Dapat tayo mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Napakahalaga yung spiritual naming kalagayan. Napakahalaga po yun sapagkat yun po ang yung tinitingnan, hindi po yung physical namin. Sapagkat po sa physical po, kung ka titingin, mayroong gwapo, may maganda, mayroong hindi masyado, may maputi, may kayumanggi, may maitim. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong nanonood ng video nito, sana meron kayong natuturan. Kinuha lang natin yan sa Biblia. Ang hawak kong Biblia ngayon, po amen, ang Biblia ng mga pastor. O yan po. Hindi po ba? God bless us all. Ako po ang inyong kaibigan, guys, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador. Senior citizen na po siya is. Ilan taon ka na, Kuya Ador? Oh, 70 years old. Sige po. God bless us all po. Bye-bye.